Ang nangyari sa nakaraang chapter ay nagkatapatan na sina Rudius at Demon Lord Badigadi. Nalaman natin dito na fiancé pala ni Badigadi si Kishirika. Pinaliwanag din ni Badigadi na narinig niya na mas malaki pa yung mana pool ni Rudius kaysa sa Demon God na si Laplas. Napatanong naman si Rudius kung kilala ba ni Badigadi ang pangalang Hitogami, pero sinabi lang nito na pamilyar iyon pero hindi niya iyon maalala. Nung binanggit naman ni Rudius ang tungkol sa pakikipaglaban niya kay Orsted, biglang nabuhayan si Badigadi. Sa mga panahon daw ba na iyon, nagawa daw bang masugatan ni Rudius si Orsted, tanong ni Badigadi. Sumang-ayon si Rudius doon. Matapos dalhin ni Fitz yung staff ni Rudius ay sinabi ni Badigadi na gamitin daw ni Rudius sa kanya ang pinakamalakas nitong atake ng isang beses. Kahit daw yung kagaya ng ginamit niya upang sugatan ng Dragon God ay sapat na, at kapag nagawa niya daw madamage ang espiritu nito na lumaban kahit kaunti ay ibibigay na nito ang tagumpay kay Rudius. Sumang-ayon naman si Rudius doon at agad na ginamit ang mas concentrated na bersyon ng Stone Cannon. Sa huli, tumama ng solido ang magic ni Rudius sa mukha ng Demon Lord na nagsanhi ng pagbagsak nito. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ang second chance sa buhay. Siya nga pala, kung gusto nyo maging updated sa storya nito ay pwede nyo rin panoorin ng full season 1 recap na in-upload namin a while ago. Link in the description below. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudius sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, binalikan niya ang mga panahong nakaharap niya si Orsted. Sinasabi niya sa sarili niya na kumalma lang at mag-focus dahil ang sitwasyon niya ngayon ay iba sa nakaraan, ngunit para hindi na ulit mangyari ang nangyari sa kanya ay gagamitin niya ang kanyang pinakamalakas na atake. Tumalsik si Badigadi dahil sa kanyang Stone Cannon. Gulat na gulat si Rudius habang patuloy na gumugulong-gulong si Badigadi palayo. Tila naging bowling ball ang Demon Lord dahil sa atake ni Rudius. Napanganga din yung mga manonood doon. Di nagtagal, tumigil na ang pagtalsik ni Badigadi at tila hindi ito gumagalaw. Dahil doon, naisip ni Rudius na napatay niya yata yon. Ang confident naman daw kasi nun, tsaka isang beses niya lang naman daw yun inatake. Pagkalingon niya sa mga manonood ay tila natakot ang mga iyon sa kanya. Tumakbo si Rudius papunta kay Badigadi habang iniisip na kailangan niya muna iyong kumpirmahin. Paglapit niya ay biglang tumayo si Badigadi at sinabi na na-resurrect na siya. Natameme si Rudius habang sinasabi ng Demon Lord na akala nito ay mamatay na ito doon. Salamat naman daw at buhay pa si Badigadi, sabi ni Rudius, at nagkomento si Badigadi na siya ang immortal Demon Lord kaya hindi siya mamamatay. Napansin bigla ni Rudius na tila lumiit si Badigadi. May mga lumapit naman na kamay papunta kay Badigadi at inabsorb nito ang mga iyon. Matapos yun ay agad na lumaki ang Demon Lord. Sa isip ni Rudius ay sinasabi niya na pero hindi gaya ng laki noon nung una. Napansin ni Badigadi na ang layo ng napuntahan niya dahil sa atake ni Rudius at mukhang matagal-tagal pa daw para makabalik siya sa normal. Pero yung isipin mo daw na natalo siya ni Rudius ng ganun, magandang ideya daw na hindi sila naglaban. Binuhat ni Badigadi si Rudius at sinabi na siya ang nanalo kaya mag-celebrate daw ito. Napatitig naman si Rudius. Di nagtagal, napilitan siyang sumigaw na nanalo siya. Tahimik lang naman yung ibang estudyante doon habang proud na proud sa kanya si Fitz. Napakomento si Badigadi na ang hirap naman daw pasayahin ng mga manonood nila. Kaya what if daw kung sapakin nila yung mga yun, matutuwa na daw kaya sila. Bigla namang may sumigaw ng pangalan ni Badigadi. Dumating doon ang Chancellor kasama ang Vice Chancellor at ilang Knights at sinabi na lalong gugulo kapag pinagpatuloy pa ni Badigadi na gawin ang kahit anong gusto nito. Tinanong naman ng Demon Lord kung sino yung Chancellor, kaya pinaliwanag nito na sila ang in charge sa country at academy. Alam daw nito na sikat si Badigadi pero hindi daw ibig sabihin nun ay pwede na iyong magwala sa loob ng academy. Pinaalis naman ng Vice Chancellor yung mga estudyante doon. Bigla namang nilapitan ni Jeanette si Rudius at sinabi na pero ang galing talaga nito kagaya ng kanyang iniisip. Napalingon sa kanila si Fitz at inisip na gusto niyang makipag-usap kay Rudius pero mas maganda daw kung mamaya na lang. Sobrang nakakahanga daw ng atake ni Rudius. Ayon daw yung parehong magic na ginamit niya ng entrance exam at kahit na isang intermediate magic lang daw iyon ay maaari pa din pala itong maging makapangyarihan kung mamasterin mo.
Pinigilan niya ang kanyang sarili pero di nagtagal ay kinilig siya sa kausayan ng ating bida. Habang iniisip ni Fitz na gusto niyang kausapin si Rudius tungkol sa magic ay nakita niya si Nina. Naalala niya ito na si Nina daw yung nasa library kasama yung mga beastmen. Inisip niya kung may kailangan niyon kay Rudius. Bigla namang lumingon si Nina palayo sa pangyayari na may nadidisappoint na muka. Sa isip ni Fitz ay sinabi niya na mukhang uuwi na yung babaeng yon. Binalikan ni Nina yung mga salita niya tungkol sa pagmamaliit kay Rudius. Yung sabi niyang tatalunin niya daw iyon at gagawin niyong alipin upang ipakita kay Aeris. Yung hindi daw siya mas mababa kay Aeris dahil siya ay si Nina Farion ang anak ng Sword God. Pero gayon pa man daw, sadyang malupit ang katotohanan. Nung nakita niya daw si Rudius ay lumabas ang isang Demon Lord. Nung sinubukan niya iyong labanan ay hindi man lang gumana ang kanyang slash. At hindi lang daw yun, natalo siya sa isang handicapped match. At yung Demon Lord daw na pinitik lang siya ay tinalo ni Rudius gamit lamang ang isang atake. At si Aeris daw ay sinusubukan ng lahat ng makakaya nito para maabutan si Rudius. Iyon daw ay lubos na pagkatalo para sa kanya. Kailangan niya daw bumalik at mag-training muli. Habang pauwi ay sinusundan siya ng babaeng mahilig kumanta. Sa sumunod na eksena, natapos na ang pakikipag-usap ng mga teacher kay Rudius. Mukhang kinakausap daw ni Badigadi yung higher-ups kaya iiwan niya na daw yung iba dito. Nakasalubong naman ni Rudius si Elina Liz at tinanong siya nito kung okay lang ba siya. Sobrang ingay daw kasi kanina kaya meron daw bang nangyari. Napatanong naman si Rudius na paano hindi nalaman ni Elina Liz yung pangyayari. Pinaliwanag naman ni Elina Liz na may ibang bagay siyang ginawa. Lol, alam na namin kung ano yan. Pinaliwanag ni Rudius na kanina, hinamon siya sa isang duelo ni Demon Lord Badigadi at nagawa niyang manalo doon. Habang nagpapaliwanag ay biglang sumigaw si Elina Liz na, "Ha? Nakarating na agad yun?" May narealize naman bigla si Rudius sa reaksyon ni Elina Liz kaya tinitigan niya ito na tila nauumay. Paano daw nalaman ni Elina Liz sa darating iyon? Sinabi naman ni Elina Liz na gusto siya makita nun ni Badigadi kaya sumama yun sa kanya galing Demon Continent. At 2 years ago, nag-split up sila at pumunta iyon sa Oni Tribe Place. Matapos daw nun malaman kung nasan si Rudius, nagpadala daw siya ng liham sa Onigashima just in case. Medyo sira-sira daw yung pagbibilang ng taon nun ni Badigadi kaya hindi yun umalis ng 10 taon. Pero mabuting tropa naman daw yun. Sumang-ayon naman doon si Rudius at napakomento sa isip niya na panay-tawa nga yung si Badigadi. Inaya ni Elina Liz si Cliff na umalis at sumunod naman ito. Pagkaalis ng dalawa ay inisip ni Rudius na napagod siya at sa ngayon ay matutulog na daw muna siya. Habang pauwi ay nakita siya ni Fitz at nung tatawagin na siya nito, naisip ni Fitz na siguradong pagod siya kaya maghihintay na lang daw ito ng susunod na pagkakataon. Sa sumunod na eksena makalipas ang 1 buwan, kwento ni Rudius kina Zanoba at Cliff na kinilala na si Badigadi doon bilang isang state guest. Pinaliwanag ni Rudius bilang kapalit ng panggugulo ni Badigadi para ma-research ang immortality, ay binigay ni Badigadi ang isa niyang kamay sa Magic Guild at sumali sa Joint Knights Order bilang martial artist advisor. Nakita naman daw ni Zanoba yung duel nilang dalawa at nakakahanga daw yung master niya. Pinaliwanag naman ni Rudius na nanalo lang siya dahil sa handicap. Pero gayon pa man daw, nakakahanga pa din siya sabi ni Zanoba. Bigla namang may sumigaw at binuksan ng pintuan ng silid. Pumasok doon sina Linya at Prosena at sa wakas daw ay makakalabas na sila sa kwarto nila. Nagalit si Rudius kina Linya sa pagbigay nito ng problema sa kanya kung saan niyakap siya ni Linya at sinabi na nakakahanga siya at salamat. Inakala naman ni Prosena na dumating ang isang Demon Lord para sa kanila kaya nagkomento ito na malademonyo daw talaga silang babae kaya natameme si Rudius. Pero bilang pasasalamat daw ay pwedeng himas-himasin ni Rudius yung mga melon ni Linya. Nung susubukan na yun ni Rudius ay agad siyang nakaranas ng sandamakmak na kalmot galing kay Linya. Napakomento naman si Zanoba na tila ang galing talaga ng master niya pagdating sa mga babae. Habang pinag-uusapan ni na Cliff at Zanoba si Rudius na meron sabi-sabi tungkol doon ay biglang bumukas ang pintuan ng kanilang kwarto. Nagtaka naman si Rudius kasi mas maaga daw dumating yung professor nila. Lumabas doon ang higanting mga paa at kamay. Bigla naman silang napatitig at nagulat sa kanilang nakita. Ipinakita ang isang maskuladong katawan na nakasuot ng puputok ng uniforme. Lumalabas na si Badigadi iyon at nakangiti pa ito. Sinabi nito na bilang state representative, nag-transfer daw siya sa magic school na iyon. Windang na windang naman sila Rudius doon. Sa uli,
Napakomento si Rudius na hindi maaari na ang transfer student ay isang Demon Lord. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, magiging mas magulo kaya ang klase nila dahil kay Badigadi? Bakit kaya sunod ng sunod kay Nina yung karakter na mahilig kumanta? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?